Good morning po, church. May we request to stand up po, everyone. And for today, batiin po muna natin yung mga katabi natin, itian po natin, and kamustahin, and tell them that we are happy na nandito sila ngayon. Amen. And before we start po, let me just read to you Psalms 95, verses 1 to 2. It says, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him and with thanksgiving and extol Him with music and song." Amen. This serves po as a wonderful call to worship because it embodies the spirit of joyful and thankful praise that is central po sa ating mga Kristiyano. Amen. So, let us approach God with thanksgiving, recognizing Him as the rock of our salvation.
Lord. And let's reflect His goodness, His love to our lives. Because our God is same yesterday, today, and tomorrow. Here we are, lifting our hands to You. See, here we are. Here we are, giving You thanks for all You do. As we praise, as we pray, and worship Your holy name. You are here. You are here, dwelling within our praise. For every answer, for every answer, always be there, always be there. Love that gives us when we call, for hearts that lift us when we fall. You have always been right beside us, leading us all along the way. Stay true because of You. Sing, here we are. Here we are, lifting
through your Holy Spirit. Through your Holy Spirit, conceived in Christ the Son, Jesus our Savior. Let's sing, I believe. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is sin. Descended into darkness. Descended into darkness. You rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Let's sing. I believe. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Amen. We believe, Lord. We believe. Let's sing. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Let's give our shout of praise for our Lord, our living God, our living Lord. Join me in prayer, church. And as we continue, let's feel the presence of our Lord and dedicate this time to thank His goodness and His love. Lord, thank you, Lord, for this day, for this time of worship, Lord God, that you gave us. And freedom, Lord, to gather in your name, Lord God, na
alam namin, Lord, not anywhere in the world ay meron kaming katulad namin freedom, Lord God, to worship you. And in that, Lord, we thank you, and naway, Lord, yung hunger namin and yung kagustuhan namin, Lord, to be with you ay manatili, Lord, sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga buhay. And we pray, Lord, for all our requests, supplications ng bawat isa na nandito, Panginoon, Lord God. We don't know them, Lord God, but we pray, Lord, that you will give the answer, Lord, to their lives, Panginoon. And we pray also, Lord, sa bawat kapatiran namin, Lord, na may sakit, Lord, for today, that you gave them healing, Lord God, and your healing grace, Panginoon. And patuloy niyong bigyan ang bawat isa, Panginoon, ng malusog na pangangatawan, and ilayo sa anumang mga sakit, Panginoon. And we also pray, Lord God, for the upcoming elections for sa aming bansa, Panginoon, Lord, that your sovereignty, Lord, will remain, and your ultimate will be upon us, Lord God, and upon our country, Lord God. And patuloy niyo rin bigyan, Lord, ng wisdom and guidance sa aming mga leaders, Lord God. Hindi lang sa aming bansa, kundi we pray as well, Lord, sa leaders ng aming church, Lord God, and sa mga bawat servant niyo, Lord, sa lahat ng ministry namin, Lord, na patuloy niyo i-bless ang kanilang buhay, Lord God, and extend it to their families, Lord God. And as we transition, Lord, to listening to your word, give us a pure heart and an open mind, Lord God, to apply, Lord, your word of truth to our daily lives, Panginoon. And once again, Lord, thank you, Lord, for this day, and thank you, Lord, for sa mga kasama, Lord, namin na nandito, na galing po sa ibang lugar, Lord God, sa malayong lugar. We are happy, Lord, to be in fellowship with one another. And truly, Lord, your love and faithfulness ay hindi nagbabago, Lord God. Because unconditional and unfailing, Lord, to us. And naway lagi po namin maalala yung, Lord God, how faithful you are to our lives. Ano man ang aming pinagdaraanan ngayon, aming mga trials and challenges, Lord God. Bago man ang lahat, Lord, you will remain the same. And Lord, we thank you, Lord, for everything. We give all glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Nais ko pong magpasimula sa isang maikling matotoo, pagkat palagay ko sila po ay nanonood sa atin. Kahapon galing po ako at kami ng aking may bahay at sa isang meeting at dito po sa Taytay, at pagkatapos po ng meeting, pag-uwi namin habang ako po ay nagdadrive pa uwi, ay medyo nakita ko yung aking may bahay, medyo parang nagulat siya at halos nanginginig ako din. Sapagkat yung kapatid niya ay nabangga habang nagmumotor, no? At ang nakabangga po ay yung motor din. So, nung nakita ko yung picture, pareho kaming actually na parang natulala at na siya. At of course, lalo na sapagkat kapatid niya siya, ay medyo namaga po yung mukha at pagkatapos yung mata, tinahe, sinet-scan, at gusto ko sabihin sa kanila kung sila nanonood ngayon ay nakauwi siya at doon pinapanalangin ka namin sa disgrasya kagabi. At alos medyo napuyat din po ako ng konti sapagkat binabasa ko po yung chat group namin ng Ramos at saka de Guzman, kasi meron po kaming Ramos Baron, meron kaming Ramos de Guzman. So,
Salamat sa Panginoon at sapagkat so far walang internal bleeding, hindi siya nahihilo, natay ang mga sugat at nakauwi siya, hindi siya nagsusuka so far. As far as kaninang umaga ay mabuti naman po ang kalagayan niya. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kapag ang ating may bahay at mga anak ay umiiyak, ay naman talagang medyo mahirap sa atin. Apektado din po ako sapagkat itong bayong po ito ay tsaka yung kanyang mga kapatid, magulang, ay sobrang lapit po kami. At itong na-discussion po na bayong po ay siya po ay natira sa amin. At doon sa Taytay, doon na rin siya nakakilala sa Panginoon. Siya po ay nakatira sa amin dito po sa Taytay. Meron din po akong kalungkutan na narinig sapagkat tamang gagawa ko po ang anak nila ay kinuha ng ating Panginoon po. At alam po, hindi yun nanonood at siguro hindi tayo makita. Pero isang manggagawa po natin, ang pangalan ay si Erika Rabbit at saka si Ben Montoya. May dalawa po silang anak na babae at siyempre po may mga asawa na. Pero yung pangalan nilang anak ay kinuha ng ating Panginoon na nagkatrabaho po sa Malaysia. Nung nakita ko po yung sa chat group namin bilang mga manggagawa, ay naalala ko rin po, sabi ko, wow, ganito ang malaking kalungkutan sa isang magulang na nangyari ang kanyang mga anak ay nawalaan. Ganun pa man, ang Panginoon ay mabuti at nagbibigay ng kalakasan. Sama ko na rin si Dennis, nagpakita ng picture, yung anak niya na-stress sapagkat nagkaroon ng konting ano. At sorry, kasi pamilya ka. At sabi nga niya na lahat sa atin nangyayari yan. No? Pero isang bagay nakaka-trauma. No? At minsan, nagkakaroon tayo ng mga pagtatanong na ang nangyayari sa atin, maging tayo po ay mga mananampalataya o kaya ay hindi, nangyayari ang mga bagay nito sa atin. At pag titingnan po natin, nakikita rin natin ang kamay ng ating Panginoon kung papaano siya gumawa sa kaligitnaan ng mga bagay nito na experience natin whether it is good or bad para sa atin. At in fact, nagiging patotoo natin ito ng ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ano ang ating magiging patotoo na isang pareho ng mga taong tulad natin sa kabila ng kanilang mga pagsubok at kalungkutan kung hindi natin nararanasan ang mga bagay na ito. Yung ating mga happy moments, madaling i-share yan. At wala tayong magiging problema sapagkat masaya po tayo dyan. Pero sa mga bagay na ating na-experience, sa mga kalungkutan, kapigatian, challenges, mga kakulangan at mga bagay na na-experience natin, yan ay nagiging patotoo natin at nakikita kung ano ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kung gaano kalalim ang ating pagkakilala sa Kanya. At isang bagay pa po, talagang ang ating pong pananampalataya ay dapat patuloy na lumalago ang ating pagkakilala sa ating Panginoon sa magitan ng Kanyang mga salita. Kaya every Sunday sa ating pagsamba, sa ating papuri sa ating Panginoon, tayo po ay nag-aaral ng Kanyang mga salita. Ang mga iba ay naranasan na natin, nabasa na natin, narinig na natin, pero ito ay talagang patuloy po natin ibinabalik sapagkat ang Panginoon po, ang Kanyang mga salita, ang sabi niya, mananatili, no? Ang lahat ng bagay ay lilipas, pero ang Kanyang mga salita ay hindi lulupas. Amen po? Amen. Meron kayong patotoo? Mamaya. Sabihin niyo po sa akin, ano? Tumingin po kayo sa inyong katabi at sabihin niyo, magpalaing alwat ng ating Panginoon. Ang lahat po ng ating mga struggles and problems, kalungkutan, kabiguan, and I tell you, lilipas. Sapagkat ang mananatili ay ang kalooban pa rin ng ating Panginoon. Kapag naikukumpara natin, halimbawa ngayon, sa gera na nangyayari, sa gitnang silangan, sinasabi natin, wag na wag mangyari sa atin. Sapagkat ito po ay mas malaki na mga hamon at mga challenges kumpara sa ating mga experience dito po sa ating ngayon.
Nevertheless, amen, pwede po tayo mga naranasan masakit. Okay? Mamaya, papatingin ko, may mga kapatid po tayo na nandito at nagpapasalamat po ako, of course. At hindi ko alam kung nandito ang kapatid na Daisy. Nandito na ba? Nasa si Daisy? Ayun. Okay. Magkatabi sila. No? At ang kapatid na Pepe, si Arvin. Next Sunday, magbibigay tayo ng form ng mga members at saka guests. Dennis, no? Gawa ka ng form every Sunday. Ibibigay natin. Kasi yung iba, hindi namin alam ang informations. Lalo na kung halimbawa, sa unang pagkakataon, may kasama tayo. So every Sunday, magbibigay tayo ng guest. Magkasama na yun. Ano? Pag-usapan natin. And then Sunday, batiin natin. Maganda nga, ilagay. Birthday niya ngayon. Ilagay na natin. Diba? So ngayon, at pagkatapos, babatiin po natin. Okay? So salamat sa ating Panginoon. Ipagpapatuloy po natin yung ating message last Sunday. Natandaan nyo? NCCC Core Values. Magsisimula tayo doon sa review, then magsisimula po tayo doon sa unang core values natin. In fact, merong 10 na dadaanan natin at sisimulan natin yung una, bagamat natalakay po natin yan doon sa ating discipleship na alala ninyo, isensitive natin, pero maganda na mapag-usapan po ulit natin ngayon. 10 lang po yan, pero pwede pang magdagan yan. Pero po para sa amin, mga leaders at tagapakuna ay minabuti po namin. Ito po ay 10 at pagkatapos ito po ay kita sa atin. Ito po yung mga in-expect natin. Kaya NCCC Core Values. Di ko alam kung natandaan niyo yung message natin na Sunday at saka ito. Ano yung unang core values natin? Okay, madaling tanong. Ano ang core values? Mas nahirap yan. Okay, mamaya tingnan po natin. Alam ko, yung iba po ay alam niyo. Okay. What essential values do we commonly share as believers in Christ? Ibig sabihin, lahat po tayo, maging mga bagong darating na mga kapatid, at mababautis mga kapatid, dapat alam niya to. In fact, meron pa po tayong dapat linawin para yung tinatawag na statement of faith. At halos related yan. Kasi yung core values mo galing din, karaniwan, doon sa ating statement of faith. Every church, kahit sila ay nasa evangelical circle or mga Christian community or hindi, meron silang tinatawag na statement of faith. Meron silang vision, mission na tinalakay natin last Sunday. No? Ngayon ay magpo-focus po tayo sa isang core values natin. Pero isa pong bagay na i-share din natin sa atin ay yung tinatawag na statement of faith. Yung pananampalataya po natin na sinasampalatayanan, pinananaligan sa kanyang mga salita o sa kanyang banal na kasulatan. So yung mga turo ng banal na kasulatan ay dapat po at least alam natin yung tinatawag na major teachings or major doctrines ng banal na kasulatan. Dapat po ang bawat isa sa atin alam yan. Para pag ikaw halimbawa, nalipat ng bahay, ng bansa, o anuman, malalaman mo kung saan ka-church pwedeng pumunta. Sapagkat makikita mo yung tamang turo ng banal na kasulatan doon sa iglesia pinupuntahan mo. Hindi po lahat ng may mga kantang tulad natin, no? O kaya merong Bible na binabasa sa harap ng church, ikapareho na ng ating pananampalataya, no? Kaya po merong statement of faith. Pakisabi nga niyo po, statement of faith. Alam niyo po ba yan? Magbigay nga kayo ng isa. O sa susunod na, okay? Pero yan ay napakahalaga, pinapaalala ko sa amin at saka sa atin. Yan po ay dadaatin po sa atin. Review. Ano ang core values? Core values for a church can be described as the fundamental principles and beliefs that guide the identity, mission, and behavior of the church community. So, yan ang dapat nakikita sa atin, katulad na sinabi natin na Sunday, yung ating pamumuhay, yung ating pagkilos, no? Yung ating mission, okay? Yan po ay dapat nakikita sa ating po iglesia. They serve as the moral and spiritual compass, shaping the church priorities,
decision-making, and interactions. These values reflect what the church stands for, what it holds dear, and what it seeks to live out in its faith and service. They are the fundamental principles that underpin the church culture and define its commitment to following Christ and His teachings. Ibig sabihin, kung ito ay nakikita sa atin bilang isang NCCC church family, ano po, nakikita po na yan po ang mga buhay natin, yan yung ating direksyon, yan yung ating mission. Kapag ito ay nakita sa atin, nagkakaroon po ng distinctiveness ang bawat anak ng Diyos at lalong higit nakikita yung kalooban ng Diyos sa kanyang mga salita sa bawat isa sa atin. Kasi ang ating core values ay galing din po sa kanyang mga salita. Ano po ang mga core values natin? Kasi review to. Una, biblical authority. Ang sabi natin, the Bible should be the ultimate authority in all matters of faith, doctrine, and practice. Ano yung pangalawa? Adoration. So ito po yung pagsamba, yung worship natin. Adoration focusing on heartfelt adoration and exaltation of Jesus Christ as Lord and Savior. So may focus din dito ang ating Panginoong Jesucristo. Discipleship, ano pong sabi? A commitment to nurturing spiritual growth and maturity through Bible study, prayer, and Christian education. Ibig sabihin, lahat po tayo dadaan dyan. Mag-aaral tayo. Ano man ang edad natin, okay? Dapat tayo po ay nag-aaral, dinidisciple at nagdi-disciple ng kanyang mga anak. Then, evangelism and discipleship making. I-stress po natin yung tinatawag na evangelism. After that, yung discipleship making. Pag sinabing evangelism, tayo po ay hahayo. Whether as a church, as a group, or ang individual na sinishare po natin yung ating pananampalataya. Ano po? Evangelism. Ready ba kayo dyan? So lalabas, hindi lamang po tayo tinatawag na church goer. Pagpunta natin, uwi na tayo, hindi. That's not the goal. Ang goal po ay talagang tayo po ay maging alagad ng ating Panginoon, and then later on tayo po ay gagamitin ng Panginoon. Yan. Community and families, fostering a loving and supportive Christian environment that cares for one another as individuals, as families, and reaches out to those in needs. In fact po, tayo po, ay marami po tayo na ang pamilya nila ay kasama natin dito, halos. Maaring isang anak, dalawang anak, o kaya mag-asawa, may kasamang apo. Sa madaling salita, may kasama kayong pamilya dito. Sino po rito ang magulang, may kasamang anak, pamangkin, o si ano? Okay, yeah. Sino po rito ang pamilya? Marami sila sa pamilya na nandito dito. Okay, so, kasi pa makikita natin, napakaganda ang church, kasama natin ang pamilya natin. Well, of course, yung iba sa inyo, may mga asawa na yung pamilya at meron sila ibang church. Okay na po yun. Hindi nyo kailangan pilitin dito. No? Sapagkat sila po ay merong commitment, naglilingkod sila sa ibang church. Kapag sila ay maaaring wala pa sa Panginoon, ay panalangin natin. Isama natin. No? Maganda po ay tayong lahat, kasama ang ating mga anak at ang mga mahal sa buhay, ang pangako ng Panginoon, kapag tayo po ay iniligtas, ang kanyang mga anak o pamilya ay naliligtas din. Naranasan niyo na po ba yan, whether anak kayo o magulang, na nung kayo ay sumampalataya, kapag dumating ang pagkakataon, ang iyong kapatid, magulang, ay naligtas din at nakakilala sa ating Panginoon. Yes, di ba? Kami po napakarami, 12 kami. Pero unti-unti, hindi mabilis. Pero kapag nakakilala ang mga magulang, ay talaga yung pangako ng Panginoon, sila din ay makakilala sa ating
Panginoon. Of course, ano pa isa? Yung service or ministry. Encouraging members to serve one another and the broader community reflecting Christ's servant heart. So, yung pong ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya po minsan, ang church, mayroong ministry, no? Na kung saan naglilingkod tayo sa ating Panginoon at ganun din po sa kanyang iglesia. Of course, grace, embracing the doctrine of salvation by grace through faith in Christ alone without works-based salvation. So ito, kaya talagang kailangan po may statement of faith. Kasi ang kaligtasan po natin ay sa pagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Unity. Anong sabi? Striving for unity within the body of believers, promoting peace and reconciliation. Meron po tayong pagkakaisa. Ayaw natin ng watak-watak. Kahit tayo ay merong mga ibang mga, sabi nga natin, gusto at gusto mangyari, pero minamabuti natin na yung tinatawag na unity of the Spirit. I would rather na ako'y papasakop sa Espiritu ng Panginoon ng kaisahan bilang mga anak ng Diyos. Okay. Then of course, 9 and 10, holiness and prayer. Meron pong kabanalan na hinahanap ng Diyos sa atin na sabi, pursuing a life of holiness and moral integrity in accordance with biblical teachings. Hindi lamang po yan sa mga leaders ng church. Yan po ay sa bawat isang mga anak ng Diyos. Yung ating pong pamumuhay ay dapat nakikita ang ating Panginoon sa Kristo. Yung image, Christ-likeness, yung holiness, yung kabanalan ng Panginoon sa atin. Sa ating pong isip, sa ating pong mga sinasabi, at sa ating pamumuhay, at sa ating pag-uugali. Panalangin, prioritizing prayer as means of communications with God and seeking His guidance. Ano po? Siguro kapag tayo po ay hindi na limitado sa oras, then we can do many ministries. Discipleship, prayer, Bible study, whether sa bahay natin o pagdating sa church. Ano po? Magagawa natin yun. Kaya siguro, ngayon pa lang, pagka kayo po ay nagpaalam sa inyong mga asawa at pamilya o mga anak o kaya sa mga kaibigan ninyo, ay pupunta ako sa church ngayon. Huwag mo na akong hintayin. Bakit? Magdamag kami doon maghapon. Bakit? Kasi nagba-Bible study po kami. Ilagay na po natin yun sa ating, anong tawag doon? Curriculum ng ating buhay. Kasi kadalasan, nung kami bata pa, at saka sa mga pagpunta ng church, 1 hour, uwi na. Di ba? Umawit, nakinig, tapos umuwi. Pag titingnan po natin ang iglesia ng ating Panginoon, hindi po ganoon. Talagang maraming mga bagay ang nangyayari sa kanilang buhay. Kaya mas mahaba. Kahit po kayo mahaba. 1 oras, 2 oras, 3 oras, 4 na oras. Kapag tayo po ay nandun sa lugar. Kung 1 oras lang na, dito na lang tayo. Pagkatapos ito, hindi pa kakaroon na tayo. Hindi po ganun ang setting at goal ng banal na kasulatan at ng Diyos sa atin. Talagang ang mga anak ng Diyos, pag nagsama-sama, parang ayaw na nilang maghiwalay. In fact, first experience ng church ko, sa Taytay po yan, bago siya lumaki, ang church life namin at ang buhay namin, enjoy na enjoy kami pag pumunta sa church. Kasi po, doon ko po nakita yung talagang mga tunay kong mga kaibigan at mga ibang tao na nagmalasakit sa amin. So every time na nag-church kami, parang ayaw na namin umuwi. At pagkatapos, pupunta po kami sa bahay nila. And I tell you, hanggang ngayon, yung pong pangyayari nyo na hinahanap ko sa iglesia at sa church ngayon. Kaya ilagay na po natin ngayon, habang hindi pa tayo nagpapasimula, okay? Hahabaan na natin. Handa na kayo? Sabado ng gabi, huwag kayo masyadong magpuyat. Kung nagpupuyat kayo sa panalangin, amen. Pero, ihanda natin, no? Pag may anak kayo, nagpupuyat, at nakikita nyo, anak, K-pop lang yan. Bible na lang. O kaya, matulog ka na lang. Agaan natin. Bakit? Sa church, mapapagod tayo doon. May Bible study, may discipleship tayo, may prayer tayo. Okay ba? Bakit?
So pag alis natin, pag sa bahay, at meron tayong bisita at ayaw sumama, sabihin natin, hintayin mo ako dyan ha. Ano oras ulit no? Alis akong 9:30, darating ako 4 o'clock ha. Pagkatapos yan. Bakit? Meron kaming Bible study doon. Kumakain din kami doon. Gusto mo sumama? Isama mo. Kasi alam niyo kung bakit? Marami sa mga nag-a-attend ngayon. Pag sila'y naka-attend, parang wow, fulfilled na sila. Na-blessed na sila. Hindi ba sa mga unang church natin, yung mga una, gano'n, kahit nasa labas ka pa, basta nadiligan ka lang ng mga kung ano, uwi ka na, na-bless ka na. Hindi po gano'n, ang banal na kasulatan. Ito po ay nararanasan natin kapag ang salita ng Diyos at ang kanyang Espiritu ay nakakapabuhay sa atin. Introduction pa lang ito, pasensya na kayo ha. Naaalala ko, meron po mga kapatiran at nakita ko rin po yan sa Korea. Ang simba po nila doon, pagpunta sa church, enjoy na enjoy sila. Maaga silang umaalis, nagpe-pray muna sila ng ilang oras, uuwi, pagkatapos babalik ulit sa church para magsimba. Kapag may speaker sila, isang kapatiran po natin sa Brother, nagpunta ng Korea, nangaral nag-preach. Umabot siya ng 1 oras mahigit. Pagkatapos doon, nag-closing prayer siya sa kanyang mensahe. Umupo na siya. Maya-maya, nagulat siya, ang tahimik ng mga miyembro. Sabi niya, praise the Lord. Nilapitan siya ng isang erde. At ang sabi, kapatid, bakit po? Anong problema sa po? Tahimik po. Maikli po yung mensahe niya. Maikli! O di, nagsalita ulit po siya. Nagsalita siya halos ng 1 oras, umupo. Hindi na naman tumayo. Bumalik ulit. Maikli pa po. Halos 3 oras na naghihintay at nag-aaral, sabik na sabik sa salita ng Diyos. Ang mabigat ito, wala silang bangko. Nakaupo sila doon sa sahig. Ang hirap niya, sanay sila eh. Eh, yung mga Pilipino na umatin doon nakasama niya, hindi sanay, hindi na alam kung paano upo, kasi ang sakit na ng paa, gano'n na gano'n. Pero alam mo, nakita nila na halos na kapag nagsasalita, talagang nakatulog sila. Talagang sabik sila. Naranasan ko po yan nung kami po ay naging speaker dito sa Bicol. Bihira sila mapuntahan ng mga tinatawag na mga guest speaker. Kaya pag dumating, naku po, natapos kami alas 9 ng gabi. Conference ang tawag. Nagsimula ng mga 6:30 to 7. Ayaw umuwi. Inabot kami alas 12 ng gabi. Nung tumutumba na kami, nag-uwi na. Kasi sabik sila na makipag-fellowship at makipag-usap. Dapat yan ay nakikita sa iglesia natin. Na mayroong kasabikan tayo sa isa't isa. Sabi po ba kayo sa isa't isa na makita? Tingnan niyo ang katabi niyo. Ha? Okay po yan? Amen. Ha? Natutuwa ako pag may kapatid ako na may dating dito na hindi ko nakita matagal. Ay, praise the Lord. Nilalapitan natin. Unang core values natin, biblical authority. Sabi niyo nga, biblical authority? Ibig sabihin, ang otoridad ay ang banal na kasulatan. Kaya, every Sunday, may dala tayong Bible, whether electronic or hard copy. Sapagkat ang Biblia, ang banal na kasulatan, hindi lamang lang natin binabasa, kung hindi pinag-aaralan natin. At siya ang pinaka-resolution at sagot, at kautusan dito po sa loob ng iglesia. Whether ang speaker natin na nagtuturo, guest o hindi, ibig sabihin, ang batayan po natin ay ang banal na kasulatan. Kaya authority siya, ibig sabihin, hindi lamang po sa iglesia, kung hindi authority siya sa bawat isa sa inyo at sa akin. Yun po ibig sabihin. Not just in the church, pero sa buhay ko, ganun din. Ibig sabihin, authority ang Biblia sa pagtuturo at sa pamumuhay po natin. Sa pag-aasawa mo, sa pag-aaral mo, sa lahat ng bagay na iyong gagawin.
ay ang banal na kasulatan ang dapat masunod. Sabi, the Bible should be the ultimate authority in all matters of faith, doctrine, and what? Practice. Kaya ang pinapractice dito pag tinanong, ano ba ginagawa niyo sa church? Ano ba pinapractice niyo dyan? Bible. Wala na iba. Biblia. Kaya po ang bawat sa po sa atin, dapat ilalabas natin yung mga dati natin mga preconceived na mga natutunan o yung mga una pa at ang banal na kasulatan, mag-focus tayo. Alam mo, lalo po tayo magkakaisa at lalago sa ating Panginoon. Paano yung interpretations? Minsan nagkakaiba, meron ganun. Interpretation mo at interpretation ko, hindi po yun. Ang mahalaga, ano po yung nakasulat? At pagka, ano ang ibig sabihin? Hihingi tayo ng tulong sa ating Panginoon, paano natin ito maunawaan? Pero actually po, maraming mga sulat sa banal na kasulatan, mauunawaan po natin. Okay? Kapag ka ang Panginoon nagbibigay ng mga halimbawa, mga symbol, mga images, madali pong maintindihan yun. Pero actually, generally speaking, pag binasa po natin ang banal na kasulatan, literally, dapat po naunawaan. Di ba? Halimbawa, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Di ba? Alam natin yun. For God so loved the world that kahit hindi ko siya, maiintindihan yan eh. Pero kapag tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, hinihingi natin ang tulong ng banal na Espiritu para lalo nating maunawaan ang kanyang mga salita. Parang statement of faith naman. We believe the Bible to be inspired, infallible, authoritative Word of God. Okay. Siguro sa mga discipleship natin, na pag-aaralan natin mismo yan. No? Kasi pag sinabing inspired, yan ay parang hiningahan ng Diyos, no? Ginabayan ng Diyos yung mga sumulat. Infallible, ibig sabihin, parang walang mali. Hindi parang, hindi walang mali. Walang mistake. Hindi pwedeng magkamali originally ang pagkasulat ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya authoritative. We believe the Holy Scriptures of the Old Testament and New Testament are the inerrant, inspired, and infallible Word of God. God's Word is the final authority of faith and life. Okay? Ilagay po natin dito yung Holy Scripture, Old and New. So, hindi lamang po lumang tipan, hindi lamang po bagong tipan, kundi magkasama po sila bilang ating banal na kasulatan. Okay. Pag-aaralan po natin ang banal na kasulatan. Isa pong bagay kung bakit po ang banal na kasulatan ay authority sa atin. Of course, makikita po natin ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos. No? Kasi makikita natin, umpisa pala, and God sent to Moses, and God sent to Abraham. No? So, at marami pa po, even sa David, kay David, sa mga prophecy, mga prophets, na kung saan directly ang Diyos nagsasalita sa kanila. Minsan sa kanilang mga vision, sa kanilang pagtulog, o kaya ang Panginoon ay nakipag-communicate sa kanila, at ganoon din kay Moses. Sa atin po, hindi na, no? Sa pagitan ng kanyang mga salita. Ang banal na kasulatan po, pag titingnan po natin, ay pinaka-unique among all books ever written. The Bible accurately foretells specific events in detail many years, even centuries before they happen. Ang banal na kasulatan po ay magandang patotoo. Kung bakit po, siguro sasabihin ng iba, bakit nyo pininiwalaan ng Bible? Di ba maganda? Meron din mga iba. Kasi po, ang banal na kasulatan po, number one po na makikita natin, na ito po ay talagang totoo at inspired at talagang nandyan, ay yung tinatawag na fulfilled prophecy. Pag pinag-aralan nyo po yan, nakikita nyo na ang banal na kasulatan lang po ang meron niya, na mapaninindigan niya, no? Na yung mga sinabi ng Diyos at mga hula na mangyayari, yan po ay nasa banal na kasulatan. Imagine po, para alam po natin, approximately po 2,005 prophecies appear in the pages of the Bible and about 2,000 of which already have been fulfilled.
Kasi akala po natin meron tayo minsan narinig. Eh, sulat lang naman ng tao yan. Well, merong human authors, ginamit siya ng Diyos, pero ang Diyos po, ang meron talagang panukala at plano at ang kanyang kalooban ay ginabayan niya para masulat ng walang mali yung kanyang gustong sabihin sa atin. In fact, ang hindi po mapapasabilian po ng tao ay tinatawag na propesya ng Manalakasulatan. The true test of an divine prophet of God is recorded by Moses, saan po yan? Deuteronomy 18:21 to 23. God's prophet as his spokesman are 100% accurate in their predictions. Kasi pwede po kayong tanungin, bakit Biblia? Ang number 1 po na makikita natin ay yung fulfilled prophecy. Kahit po yung nangyayari ngayon sa Israel, ano pa? At sa mangyayari pa sa Israel at sa atin, yan po ay kasama sa hula ng Banal na Kasulatan. Ilang taon na po ang Biblia natin? By the way. Ilang taon na po yun? How many years? Assignment pala yan. Nabasa ko po yung Old Testament, yung scripture na ginagamit ng mga Jews. Sabi nila, it was completed 400 years before Christ. Kaya pala sa panahon ng ating Panginoon, they already have the law. They already have the scripture. Yung Torah o yung books of Moses and other prophets, mga sulat nila Isaiah, Jeremiah, yung mga ibang propeta, halos kumpleto na at ginagamit nila sa kanilang pagsamba. Binabasa nila. Kaya pagdating ng ating Panginoon Yesus, di ba? Anong binasa niya? Aklat ni Isaiah. Di ba? He was given a task to read the scripture at pumunta sa sala at pagkatapos, ang sabi niya, pagkabasa niya, di ba? Ang ganda ng kanyang mga sinabi, pagkatapos ngayon ay natupad ang mga salimitang to ngayon at hindi tinanggap ng mga Hudyo. Naalala niyo? Pero they were already using the scriptures. Nag-i-stay na siya doon. Eh yung New Testament, kailan na kumpleto yan? Maaari, natapos po yan yung unang 100 taon, 100 years. No? So during the first century or first 100 years, nakumpleto na po yung pagkasulat ng New Testament. Then dumaan pa yung maraming taon, later on, naging Banal na Kasulatan. Ay, hindi na natin kukwento po. Sasayin natin para makita po natin kailan ba talaga nasimula na mag-print ng Banal na Kasulatan o ng Biblia. Kaya po natin pinag-uusapan yan sapagkat isa po sa ating tinatawag na statement of faith at mananampalataya natin ay ang Banal na Kasulatan. Dapat alam natin ang ating Banal na Kasulatan. Hindi lamang po yung nasulat, kung hindi maging yung bagay na pinagmula nito at nangyari dito. Ang Banal na Kasulatan po ay talagang isang maganda at mabuting halimbawa na tayo po ay talagang ang Diyos ay buhay at nandito. Isa pa yung promises, yung preservation ng Banal na Kasulatan, nandiyan, na maraming gustong sirahin ang Biblia, pero hanggang ngayon nananatili. Kaya tama po sabi ng ating Panginoon. Ang mga salita niya ay hindi kukupas, ang lahat ng bagay ay lilipas, pero kanyang mga salita ay lilipas. Kaya ito po ay nananatili. Kaya mahalin po natin at magbasa po tayo sapagkat ang Banal na Kasulatan to ay isang pruweba na ang Diyos po natin na sinasampalatayanan ay buhay. At ang mga pangako niya at mga propesiya na darating at dumating na, yung iba po ay na-fulfill na ayon po sa Banal na Kasulatan. Nung po tinanong ko po yung prophecy, talagang nakakamanga. Sa mga prophecy po, wala pa po minsan yung mga tao, yung mga bansa, yung mga mangyayari, mga hari, pero meron ng prophecy, wala pa man. Hanggang dumating po, nung dumating yan, ay
nakita po natin na fulfill yung sinabi ng Diyos. Sino po ang nagsulat ng Biblia? Mahalaga po yung sinabi ni Pedro, 2 Peter 1:19-21. We also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things, for prophecy never had the origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Kaya ito po ay sinulat ng mga disciple at prophets ng Diyos, ng ating Panginoon, at sila ay ginabayan, at ito po ay naisulat sa atin. Siguro po, malaking topic po yan pagdating sa mga inspiration, illumination, yung mga ganyan, interpretation sa banal na kasulatan. Pero tinitingnan po natin dito ay ang banal na kasulatan po, ito po ay galing sa Diyos. Ginamit niya po ang mga alagad niya na ito ay maisulat at ginabayan niya. Ano po ang kapangyarihan ng kanyang mga salita? Acts 4:12. Para yung iba po sa atin ay nagsusulat. For the word of God is what? Is living and powerful or active and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of the soul and spirit and of joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya pala may nagsabi, pag lumalapit tayo sa banal na kasulatan, lumalayo tayo sa kasalanan. Nalalayo tayo sa kasalanan. Pero pag tayo po ay lumalapit at nalalapit sa kasalanan, nalalayo tayo sa Diyos at sa banal na kasulatan. Yun po yung talagang mangyayari. Ang kapangyarihan po ng banal na kasulatan, ang sabi rito siya yung nagkukonvict sa atin. No? Siya yung nagsasalita sa loob po natin, nagdi-discern, na sabi, parang dalawang talim ng isang taba. In fact, hanggang ngayon, naalala ko, may nag-message dito. Actually, si Kuya Maynard dyan. Sa Taytay pa nung araw, yung mga taga-Taytay. At binigyan niya yung image kasi ang sabi, two-edged sword. Bakit? Ang Biblia daw, kanyang mga salita, ay tulad ng two-edged sword. At sinabi niya ganito, bakit two-edged sword? Ba't yun yung sinabi ng sumulat nito, no? Na kung saan maaari na nakikita nila na yung Roman, anong tawag dito, soldier, meron siyang taba. Ang taba kasi ng Roman soldier, hindi tulad ng mga iba, yung mga sandata nila, mahaba at mabibigat. Nakakita na po kayo nun? Kung nakapanood kayo ng Braveheart, meron isang laking taba at pagkatapos, yun yung panlaban nila. Pero ito, two-edged sword, maliit. At ang ginawa po ng Roma ay nag-imbento sila ng medyo magaan, mas maliit, pero two-edged sword. Madaling i-gamitin at madaling isawin. Ano ba ito? Paliwa. Pakaliwa, pakanan, tatamaan ka. Kasi dalawa yung talim niya, nakakatakot siya. No? So, ang salita ng Diyos, ibig sabihin, kung dalawang talim ang sinasabi, tulad ng sword, hindi po tayo pwedeng makalagpas. Ang salita ng Diyos po ay nagpe-penetrate sa atin. Alam mo yan? Alam mo yan. Lumalabas, nakikita natin ang lahat ng ating mga kahinaan at mga kasalanan at mga bagay na dapat baguhin sa atin. Hindi pwedeng malingit sa Diyos at hindi pwedeng malingit sa atin kapag ang salita ng Diyos ang siyang umiral sa atin. Sa loob ng ating isip at sa ating buhay, hindi tayo makakalusot. Alam ng Diyos ang lahat sa atin, sa buhay. At yung mga salita niya ay parang sa loob, no, na gumagana at nabubuhay
doon sa kaya unti-unti, kung bibigyan po natin ng lalong higit na pagtingin diyan, tayo po ay lalago bilang kanyang mga anak. Paano po natin tinatanggap ang salita ng Diyos? And we also think, sabi ni Pablo, God constantly for this, that when you receive the word of God which you heard from us, then anong sabi niya? You accepted it not as the word of men, but as it really is the word of God, which is at work in you believers. Ibig sabihin, ang ating pong pangaral at pagbasa as if ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Siyempre po yung kanyang mga salita at hindi ako. So kapag po tayo ay nakikinig ng kanyang mga salita, mararamdaman po natin as if the Lord is speaking to us. Naranasan niyo na ba yan? Na ang mga nagsasalita, para sabihin na-challenge ako doon na. Tinamaan ako doon na. Sino meron ganun? Okay. Hindi po kayo pinatatamaan, mga kapatid. Kapag ang nagsasalita ganun, wala silang alam sa inyo. Wala po akong alam sa inyo sa maraming buhay ninyo. Unless nakita ko po sa Facebook at iba. Pero kapag nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, may mga pagkakataon parang kinukwento ko ni Pastora. Parang alam niya kung saan ako galing kagabi ha. Parang gano'n. Hindi po. Ang salita ng Diyos, magpasalamat tayo, gumagawa sa atin. Kinoconvict tayo. Two-edged sword. Tinatanggap natin ito na ito ay kanyang salita. Hindi salita lang ng pastor o ng elder o ng missionary na sinasabi sa atin. Hindi. Kung hindi, actually, nire-relay niya, sinasabi niya, ang sinasabi ng Diyos sa atin sa pamamagitan niya. Kaya tayo magpasalamat sapagkat, alam mo, salamat, bakit? Kasi tinamaan ako, meron palang bagay sa akin na dapat kong mabuhay. Sa amin lang, kahit sa aming meeting, ang pinag-uusapan, pero nandoon ang salita ng Diyos. At habang nagsasalita siya, nung kausap ko, na lingkod ng ating Panginoon, parang nagsasalita ang Diyos sa buhay ko. Kasi, bakit? Kasi nakikita ko yung buhay ko, yung aking kalooban, yung aking ugali, yung aking mga bagay na kung saan na paarang pinaglalaban sa Diyos, na parang nagsasalita siya na ito ay dapat gawin, ito ay hindi tama, ito gano'n. Ganun po dapat. So pag uwi natin, i-apply natin. Amen po? Dapat po, halimbawa, lalo na yung pa sa inyo na mga medyo mas younger pa yung mga anak, mag-conference kayo pagkatapos ng church. Kasi kalimitan po, di ba, pagkatapos ng church, kanya-kanya na rin tayo. Okay lang po yun. Pero maganda rin, nagsasama-sama tayo at nagkukonference tayo. Anak, ano yung message natin kanina? Tanungin mo, ano yung natandaan mo? Maganda ganunin natin eh. Binasa ang Bible kanina, maraming verses na binanggit. Ano yung isang natandaan mo? Kung hindi verse, anong katotohanan ang naulit mo kanina? Kung hindi ganun, pwede rin mga magulang. Anak, napakita natin ha, narinig natin yung turo. Meron ba sa bahay natin at sa atin na dapat natin pag-uwi? Minsan kasi, hindi natin na-apply. At hindi natin natutulungan ang mga anak natin at tayo na maipakita na ina-apply natin, sinusunod natin ang Biblia sa loob ng bahay natin. Meron akong dagdag. Kasi ang banal na kasulatan sa buhay natin. Tama? Pangalawa, sa bahay natin. May bahay kayo? O kasi kung minsan magkahiwalay. Iba ang buhay mo sa bahay mo. At marami mga Kristiyano, ang linaw ng kanilang pananampalataya, pero pagpunta sa bahay, may mga bagay na makikita ka na parang, ba't meron ito? Na-experience niya? Na taliwas at bawal sa banal na kasulatan. Pero meron pa siya nun. Pero actually, laban yun sa sinasabi ng authority of the Scripture. So kung alam natin ang utos ng ating Panginoon, ibig sabihin, pinag-uusapan natin, anak, sa loob ng bahay dito, may bawal dito. Ay, naka-experience din ako, may nakita ko niya, naging Christian sila, nung kami nasa San Juan pa, aba,
Meron sa bahay nila na mga, merong, ano ba yung mga cards? May sakla, merong, anong tawag dito? Yung nagpupusoy ka. Baraka. Meron pa nga nagtatago, ano tayo kinakalo? 29. Anong tawag mo? Bingo, ang dami. At syempre, meron din sila mga idols. Kasi sanay sila nung araw na nagsusugal sila. Pero dahil hindi nababanggit sa church, at sinasabi nila, pag matagal na siya, wala naman sinasabi sa Biblia yan eh. So, ibig sabihin, hindi nagkakaroon, iba ang buhay natin sa buhay natin. Ang Biblia po natin, ang sinasabi ng banal na kasulatan, ay sa buhay mo at sa bahay mo. Pag sinabing bahay mo, kasi meron kang kasambahay. At yun po lalabas kapag tayo po in-apply natin sa bahay, pati ang mga anak natin, magkakaroon sila ng pagkakilala sa Diyos. Gusto po ba natin ang mga anak natin, mga natin sa buhay, ay mayroong pagkakilala, pananampalatayang malalim sa ating Panginoong Yesus. Kung mabait sila, lalo silang magiging mabuti at mabuti. At kapag ka po tayo nakita nila sa atin, ang pananampalataya natin, na nasasabi nilang, iba na si tatay, iba na si nanay, may dalang Bible, ano kaya nangyari? Alam po ba ninyo na marami mga asawa at anak, dahilan po sa pagbabago ng kanilang buhay at pananampalataya na ibinuhay nila sa bahay nila, nakakilala ang kanilang mga asawa at mga anak. Pero pag uwi natin at parang wala lang, saan galing? Sa church. Kaya na tayo. Tapos wala. Araw-araw. Every Sunday ganun. Wala din. Hindi sila magtatanong. Walang changes. Na parang pareho lang. Pero pag nakita ka, galing ka, nakikita yung mga pagbabago na dati, nung umalis ka, ang bigat ng kalooban mo. At nakita nila yung buhay mo, parang masama ang mga salita at isip mo, pero nababago yung buhay mo, aura mo, mapagpasalamat ka, thankful ka. Dati sermon ka ng sermon, ngayon nabawasan na yung sermon mo, iba na yung sermon mo. No? At pagkatapos, nakikita nila. Yung pakahaba lang tayo. Yung nanay ni Wyatt, yung biyanang ko, nung nakakilala, talaga, ang daming pagbabago. Dati nagsesermon, ngayon hindi na. Nagtatanong ng homily. Sabi niya sa akin, anak, sabi niya, paano ba mamaharal mag-preach? Bakit mag-preach ka ba? Babae ka naman? Hindi, meron kaming sharing. Saan niya? Meron prayer meeting, at saka may mga small group kami, tsaka gano'n. Paano ba yan? Tinanong ko niyan eh. Pero dati wala. Pero imagine, kung matagal na tayong Christian, wala tayong ganung experience, ano makikita ng mga kapitbahay at mga kaibigan natin? Eventually, yung kanyang mga anak at mga kabag-anakan ay magkakasama na sila sa church. Siyempre, yung nanay niya, kinuha na lang mo. Kaya ko po nasasabi ito, mga kapatid, marami po akong karanasan. Iba sila sa church, iba sa bahay. Okay? At minsan, iba rin sila sa labas. At yung kanilang mga philosophy, at mga pinaniniwalaan, at mga practices minsan ay practice pa ng hindi nakakilala sa Diyos. Kaya po yung atin bilang hamon sa atin, mahaba pa po pero gusto ko ng putulin, mukhang tumagal po tayo. Ang sinasabi po natin ang salita ng Diyos ay hindi lamang po ito Bible study, hindi lamang ito po binabasa natin pagkatapos gusto natin sumilipay natin. Ito po ay bahagi at kasama sa buhay natin. Pinapractice po natin. Kahit saan po tayo makita. Makaharap natin maging ang kamatayan at pagsubok at ang gera at ang gutom at ang mga challenge sa buhay natin. Isa pa rin po ang kautusan. Handa ba tayong sumunod? At ipamuhay ang salita ng Diyos bilang authority sa buhay natin.
Sa mga Middle East, yan ang isang talagang hamon. Buhay o pananampalataya kay Kristo. Mamimili lang sila sa dalawa. At pasalamat tayo sa ngayon, sa atin, mas madali pang piliin natin ang ating Panginoon. Kaya kapatid, kung sa umagang ito, ang ating Panginoong Yesus at ang ating buhay ay nalalayo, ilapit natin sa ating Diyos sa pagitan ng kanyang mga salita. Hayaan natin ang salita ng Diyos. Ipabuhay natin at hayaan natin lumago sa buhay natin. Kung sa physical at material, lahat ng kinakain natin, na-absorb natin. At lalabas yan sa physical na katawan natin. Lalong higit ang kanyang mga salita, ang kanyang espiritu, kapag isinabuhay natin at sinama po natin sa buhay. And I tell you, tayo po ang pinakauna ng bless ng mga tao at mga anak ng Diyos. Tayo na po ang merong tunay na may kapayapaan at kaligayahan sa buhay po natin kahit tayo po ay nangyarito sa kahit ano pa ang nangyayari. Sa pagtanda natin, sasabihin natin, Lord, salamat po. Kapagkat ako po ay inyong pinili. Salamat sa inyong mga salita. Dahilan dyan, ako ay nakakilala sa iyo. Tayo po natin ito. Pagkakataon po ito sa ating lahat na tingnan po natin ang ating sarili sa harap ng Diyos, sa harap ng kanyang mga salita, ikautusan sa atin. Bilang hamon, may mga bagay ba sa buhay natin na dapat natin ituloy? Alam natin sa kanyang mga salita, pero hindi po natin sinusunod o ginagawa o bagay na kung saan napakalinaw na ang buhay natin ay wala doon sa kanyang kautusan at kalooban ng Diyos. Minabuti ng Diyos na ating pag-uusap po ay sa kanyang mga salita upang makita po sa atin at sa ating buhay at bahay at kasambahay at pamilya ng kanyang mga salita ay sinusunod natin punto por punto, mga tulo niya na para sa atin, hindi lamang po sa ating kaunawaan, kung hindi sa buhay po natin bilang kanyang mga anak. Sampalatayan natin ang ating Panginoon Jesus na siyang revelation na kapahayagan ng Diyos at salita ng Diyos. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong mga salita sa inyong umaga. Salamat po sapagkat isa po sa dapat naming gagawin at makita sa kalagitnaan po ng LCCC at yung mga pahalagahan namin at tatayuan namin, magiging prinsipyo namin at kautusan at misyon ay ang inyong mga salita. Nawa ang bawat isa ay maninindigan na ang salita mo lamang ang dapat na maging otoridad sa lahat ng bagay ng buhay namin. Lord, as a church, may your word be upon us and bless us. Bless your people. In Jesus' name, amen. Amen. Pwede po tayo maupo at punta po tayo sa ating pag-aaral. Magandang umaga po. Maraming salamat, Pastor Carding, sa mabuting salita ng Panginoon. So, let me just share to you po, generosity brings blessings. There's a verse po, let me read to you in Tagalog and in English. Sa Luke 6:38, "Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again."
Sa Tagalog po, sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Many times we hear the verse during tithes and offering, lalo na sa Tagalog. It is very encouraging. Pero the real context of this verse is Jesus is inviting us to respond to challenges as He did by loving, doing good, blessing, praying, and giving. So kung matatandaan niyo po yung message kanina ni Pastor Carding about core values, palagay ko po ito yung core values ng ating Panginoon. Yes, it is applicable, very suitable and appropriate ito sa itinuturo ng ating Panginoon na tayo ay maging mapagmahal, mabait, mapagbigay, mabiyaya at madasalin. So as responsible members of NCCC, alam po natin ang pangangailangan ng ating simbahan. Kumbaga sa bahay po natin, meron po tayong monthly fees, monthly dues, maintenance. So does our church, and God uses us to fulfill these obligations. Before we pass the offering bags, kindly join me in a short prayer. Lord Jesus, we love you and we thank you. Reach out your hand and touch everyone present here today and those who hear your words through our online service. Continue living in them, guide them constantly as how you want them to be more like you. Bless their families, their income, their businesses, their sources of livelihood as they bless NCCC. We love you and we honor you with this offering. All the praise and honor is yours, Almighty Father. In Jesus' name we pray. Amen. Of course, wini-welcome po natin, pinapasalamatan po natin, maging yung ating pong mga nanonood sa online at magpalain din po kayo ng ating Panginoon, ano po, maging sa inyong mga pagkakaloob. Pasalamat din natin, of course, nandito ang kapatid ng Arvin at ang kanyang pamilya, sila Baby at kanyang asawa. So, palakpakan po natin sila. At alam ko, si Arvin ay galing din sa abroad at galing din sa kapatid na Daisy at sa bawat sasali. Si Kuya, of course, si Tilan. Tatawagin ko yan, magpe-pray yan dito. So, kami ay nagpapasalamat at pasalamat din natin yung ating pagkain. At Lord willing po, hindi po natin alam pero usually po, ang ating po pananambala dito po sa Burger King at umaga. Kapag merong pagkakaiba at meron po tayong ibang venue, ito po ay sasabihin po namin kagad sa inyo. Kayo po ba'y pinagpala ng ating Panginoon ngayong umaga? At maging sa mga bagay na ginawa ng Panginoon sa nakaraan at sa ngayon, kung meron kayong pagsubok, ang Panginoon po ay magpapasalamat, ay magbibigay ng kasagutan at alakasan po sa bawat sa po sa atin. Mag-focus po tayo sa isang panalangin, ito ay mga kapatid na dinan at tatay po natin ito ngayon at siya po ay ibigay po sa atin ang closing prayer. Manalangin po tayo mga kapatid. Our Heavenly Father, kayo po ang aming pinapupuringan at pinasasalamatan dahil kayo po ay ang aming dakilang Diyos na nagmamahal sa amin. Salamat Ama dahil sa umagang ito kami binigyan niyo ng pagkakataon na mabigyan ng sustansya mula sa inyong salita. Salamat Panginoon, Diyos namin sa turo na binigay ni Kuya Carding ngayong umaga
ukol sa inyong banal na salita. Ang inyong banal na salita, tunay na otoridad sa aming buhay at dapat naming sundin sa pang-araw-araw naming mga desisyon at sa lakad namin sa inyong mga utos upang kami ay maging mas katulad ng aming Panginoong Jesus. Nawa o Diyos, ibigin namin ang inyong banal na salita, pag-aralan namin, muni-munihin namin sa bawat oras ng araw upang kami ay lalong lumalim sa pagkaintindi nito, lalong lumalim sa pagkaintindi sa inyo, pagkaunawa sa inyo, lalong lumalim sa aming pag-ibig sa inyo. Salamat sa aming pagsasaluhan ng pagkain din. Kayo po ang magbasbas nito at patuloy nawa ang aming saya at ligaya sa aming puso dito sa aming pagpupulong ngayong umaga. Ito ang aming sinasamot, dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, announcement po. Maraming salamat kapatid. Una kayo, ano? At meron po tayong pagkain tungkol po sa Burger King. Ay meron po daw tayo tayo na marami pang darating na pagkain. May pizza pa yata, ano? Meron pang iba, meron po, may budget pa, no? So, salamat po yan. Kaya meron po tayo iba pang darating na pagkain. Meron pang may birthday kayo? Mga may birthday. Ayaw niya. Si Dennis, si birthday this week. Si Leila sa 30. Sa this week yan. Sino pa? Si Alvin, birthday. Bukas. Birthday mo bukas. No. Si MJ. Kailan yan? Kahapon, ano, Tuesday. So, si MJ. Sino pa? Si Kuya? Ramil. Kuya Ram. Birthday mo din. So, dahil may birthday. Sino pa? Sir! Sino pa? Sa likod? Wala? Okay na? So, kaya muna tayo marami pagkain. Maganda Sunday, birthday ko. So, salamat. Sino? Dito birthday mo. Bukas, kapakain na. Okay. Happy birthday. So, ano nila? No? Sino pa? Ito, nasa sa mga pito may birthday ngayon. So, mami tayo ng happy birthday para kay Kuya Bertie. Okay. At sa iba pa, lahat tayo. They say, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Parang Christmas na. Happy birthday to you. Praise the Lord. So, happy birthday mga kapatid sa inyo. Okay? At salamat sa mga pagkain at sa mga susunod. Wala kayo alam na dito na. Sino? Oh, ay papawid ka pa pala. Papawid kayo. Sige po, pwede mo tayo kumain ulit. Nakilit lang ito. Kapag lahat po natin yung iba natin pagkain, let's again praise and worship our Lord.